Hunyo 22, ang daluyang palaging dinadaluyan. Mateo Kapitulo 25, versikulo 29. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Noong ika-23 ng Marso, taong 2021, nabahura ang 400 metrong pangkargamentong barkong Ever Given sa Suez Canal, na humarang sa dadaanan ng lahat ng barkong dadaan sa kanal. Ang Suez Canal ay idea at isinakatuparan ni Ferdinand de Lesseps, isang negosyanteng Pransis at diplomat, na gumugol ng 10 taong paggawa sa pagitan ng 1,859 at 1,869. Mahigit na 1,000,000 taga-Ehipto ang nagtrabaho sa construction. Ang pangyayari sa Ever Given ay nagbunga ng malaking pinsala, sapagkat sa rutang ito dumadaan ang 10% ng pandaigdigang kalakalang pandagat. Nasa 420 na mga barkong naglululan ng 26 na milyong tonelyada ng kalakal ang nanatiling naharangan sa mga araw ng pagkabahura ng barko. Higit sa $38.40 bilyon ang nawala. Tinatayang nasa $400 milyon sa bawat isang oras. Ang Suez Canal ang pinakamabilis na daan patungo sa gitnang silangan at Asya mula sa Europa. Ang alternatibong ruta ay magdadagdag ng 15 araw ng paglalayag at dagdag na gastusin sa paglipat-lipat na nasa pagitan ng 15 at 20%. Kung minsan, nangyayari ang katulad ng problema sa ating pagtatapat, posibleng nahaharangan ang daluyan ng ating mga donasyon ng ating kawalang katapatan, kawalan ng pagtitiwala, o dahil gusto lang nating ibigay ang ating mga handog sa mga lokal na proyekto. Sa pamamagitan ng regular na handog at hindi nilayong mga handog, mararating ang bawat bahagi ng planeta ng mga yamang ipinagkaloob na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tingnan ang kasunod na sipi mula kay Ellen White. Hindi pinanukala ng Panginoong pumunta sa mundong ito at maglaan ng ginto at pilak para sa pagsulong ng kanyang gawain. Binibigyan niya ang mga tao ng mga yamang mapagkukunan na sa pamamagitan ng kanilang mga kaloob at handog, mapapanatili nila ang kanyang gawain sa pagsulong. Ang kanyang layunin sa ibabaw ng lahat kung saan dapat gamitin ang kaloob ng Diyos ay sa pagtataguyod sa mga manggagawa ng anihang bukiran. At kung ang mga tao ay magiging daluyan ng pagpapala patungo sa ibang tao, patuloy na bibiyayaan ng Panginoon ang daluyan. Kapag nagpasya kayong itinalaga ang porsyento ng inyong kita na regular na ipagkaloob bilang pangakong handog, maari mong isiping nagbibigay ka ng napakaliit. Gayunpaman, kung gagawin natin lahat ang tuloy-tuloy na pagbukal ng pinagkukunang yaman, madidiligan ang binhi ng Ebanghelyong itinanim ng ating matatapat na mga misyonero. Pagpapalain ng Diyos ang ating mga ipinagkaloob at makakarating ang ating mga handog sa malayo at mapalilibutan ang sanlibutan ng pabalita ng pag-ibig ni Jesus. Unahin natin palagi ang Diyos.